Welcome guys sa channel ko, Go Broke Hero, at alamin natin kung magkano nga ba yung Meralco bill ko after 1 month na ma-upgrade yung 3 kilowatt solar panel ko with net metering, with battery na ngayon na 10 kilowatt battery with net meter pa din, pero with 10 kilowatt battery na. So magkano yung kuryente ng 1 month? Tingnan natin. So ito yung Meralco bill noong last month, August. Hindi pa ito yung Meralco bill. Ito yung bill niya sa system ng solar mismo. At may monthly production siya ng 663.4 kilowatt hour. At yung total consumption ko last month ay 737.2 kilowatt hour. Tapos ang sa battery ko niyan, ito yung sa battery charge, yan, discharge. At ito naman yung mga binili ko sa Meralco. 175.4 kilowatt. So, i-calculator natin. 175.4 multiply natin sa 14 pesos Meralco. 2,455 pesos and 6 cents yung binili ko last month, August. Pero dahil may export, tiga natin sa Meralco bill. So, ang laki nung natipid kasi may battery na nga. Pero sapat ba yung 10 kilowatt na battery lang? Alamin natin. Punta na tayo sa Meralco bill. So, ito yung Meralco bill na 2,500 pesos. Pero ang bill lang talaga ay 1,005 pesos and 32 cents. Ito lang yung na-generate ng bill. Itong luma, in-experiment ko kung mababayaran ba tong utang. Ito, gamit yung sa net meter. So, in-experiment ko siya. So, abangan natin kung mababawasan nga yan. So, titingnan natin next month. So, yung na-generate ko ay 801 pesos lang. 0.56 lang yung binawas. Yun yung galing sa 107 times 49. Calculator ulit tayo. 107 times 7.49 nga. Oh, mali yung calculator. 107 times 7.49. 801. Doon nang galing yun. So, yun yung binenta natin, 107 kilowatt hour. 800 pesos na yung bili ni Meralco. Luging-lugi ka kapag wala kang battery. Pero kung umaga ka lang naman nagkagamit ng kuryente, okay lang. Pero pag sa gabi, katulad sa amin, sa gabi may consumption pa rin ng kuryente. Mas maganda na may battery ka. At bumaba nga yung consumption din namin, makikita nyo dito sa baba, dahil sa may battery na nga. So, mas mababa na. Yan, mapapansin nyo, mababa. Ang laki ng binaba. 1,000 na yung babayaran. Tapos yung import ay 154. Kasi hindi ito talaga tugma dito. Kasi hindi tugma talaga yung dates niyan. Kaya ganyan. Pero kung isa-set natin, hindi kasi siya pwede baguhin eh.
na isasakto sa Meralco bill. Hindi, buong month talaga to from August 1 to 31. Hindi na siya pwede baguhin na ganun. Per month lang siya talaga. Yung range niya. Kaya hindi siya sakto dito sa binili. Purchase dito compare sa Meralco bill. Actual Meralco bill. So, yan bumaba yung consumption ng 46%. Dahil nga sa may battery na. Pero kung sapat ba yung battery na 10 kilowatt sa 24/7 na aircon, isang aircon na versus 1 HP lang, 1 horsepower, hindi siya sapat. Ayan, may 1,000 pa nga akong kailangan bayaran. To. May 1,000 pa akong kailangan bayaran. Kasi naubos kasi yung battery ko, mga 10 PM ubos na yung battery kapag naka-aircon. So, 1 horsepower lang yun, ubos na yung battery ko. So, mga 4, hindi na siya nag-charge, nagdi-discharge na siya. 4 hanggang 10. Tapos, after nun, kukuha na siya sa Meralco ng kuryente. So, ganun siya mag-function yung battery. So, kulang pa talaga yung battery ko. Pero may papansin nyo naman, kaya niya mag-harvest ng 30. Almost 30 kilowatt hour per day. 10 lang yung nakukonsumo ko o yung na-charge ko sa battery ko. So, kung may dalawang battery ako, mas magiging mababa yung Meralco bill. So, ngayong month kasi medyo hindi maaaraw talaga sa September compare last month na mas maganda yung harvest ng araw. Sikat ng araw, energy sa sun. So hanggang sa muling next Meralco bill review natin para sa solar na to. Bye-bye.